Good morning! For today's video ay magluluto po tayo ng pansit bato na gisado. So bago po ang lahat ay shoutout po muna kay Nasha Sulen Liesa. Hindi po kita na shoutout agad kasi di kita makita sa YouTube. Okay, maglagay na tayo ng mantika dito. Ang una nating lulutuin ay yung pangsahog natin. Lagay na natin yung bawang. Nasunog talaga tong ano na to, itong kawali ko nung naggawa ako ng balisungsong. Next naman ay lagay na natin yung sibuyas. Malalaki yung mga gayat ng mga bawang at sibuyas ko. Hindi ko na siya niliitan kasi pansit naman yung ating lulutuin. Yun, kapag nagiging transparent na yung ating sibuyas, ay pwede nang ilagay yung pangsahog na manok. Konti lang din po yung ano dyan, yung ginamit kong manok na pangsahog kasi basta lang merong tayong sahog. Pwede ka rin pong gumamit ng karning baboy. Wala po kasing baboy na karne kaya manok na lang tong ginamit natin. So lutuin po muna nating mabuti at palambutin yung chicken. Bago naman ay yung ating pansit ilalagay. So actually medyo matagal-tagal tong pagpapalambot ng chicken. Parang ginawa ko po tong style adobo muna para naman kapag nakain nila yung manok ay talaga namang malasa. Diba? Naglagay lang ako dyan ng pamintang powder, yung durog na durog talaga. Yan, naglagay po ako ng pampalasang konti lang naman na magic sarap. So depende na sa inyo kung gumagamit kayo ng magic sarap. Marami kasing mga tao na ayaw po nila sa magic sarap. Ayun, habang nagbo-voice over ako may dumaan pong helicopter. Kaya baka may kakaiba kayong marinig dyan na tunog. Helicopter po yun. So naglagay po ako dyan ng toyo. At papalambutin ko muna. Antayin ko na kumunti yung sabaw. So sa ngayon, malambot na yung ating chicken. Nilagay ko na po yung beans. At saka ilalagay na rin natin yung carrots. Yan, yung mga carrots nilagay na natin. Ang ganda ng kulay. So, hindi nga pala ako maglalagay ngayon ng repolyo kasi tinanong ko yung repolyo, 130 pesos yung isang maliit. Kaya, pwede naman to na hindi na lang lalagyan ng repolyo. So, nasa sa atin na yan. Masarap pa rin po ang pansit bato kahit nga wala po siyang sahog. So, maraming nagtatanong bakit daw pansit bato ang tawag. So, gawa po kasi ito sa lugar namin na ang pangalan po ng lugar namin is Bato Camarines Sur. Kaya po naging bato yung pangalan ng pansit. Kasi doon po talaga ito nanggagaling. Although syempre dito ko na to sa Cavite binili pero galing pa rin po ito sa amin, sa bayan namin. Sa Bicol, sa Bato Camarines Sur. Yan, kapag kaganyan na po, luto na yung gulay, babawasan ko po yan para pang toppings natin mamaya. So, konti lang naman, di ko naman po uubusin yung gulay. At pagkatapos po niyan ay tira na natin yan para sa para nandoon na rin siya sa pagluto natin ng pansit. Nakahalo na siya. And then after po niyan ay lalagyan ko na siya ng tubig. Mga 700 ml po na tubig ang ilalagay ko diyan kasi ito pong pansit bato ay ang bilis niyang i-absorb ang tubig kapag nilalagay natin. So, papakuluin ko lang po yan bago natin ilalagay yung pansit. So, ayan yung pansit bato. Dilaw na dilaw siya kaya ang ganda ng kulay niya. At meron na talaga siyang lasa. So, hindi ko maintindihan kung bakit ganyan na talaga yan. Kaya kapag ka po magluluto ka nito ay di na po namin inaasinan. Sakto na po yung lasa ng toyo na pampalasan niya. Saka yung nilagay ko kaninang magic sarap. So, di ko na po yan aasinan.
Kung meron kang Knorr cubes, chicken cubes, pwede mong lagyan. So, di po ako naglagay ng Knorr cubes. So, pakukuluin ko lang po yan, mga konting kulo lang, dahil luto po kaagad yan. So, ito po ay dadalhin ko pa sa office namin, kaya kailangan ay hindi siya ma-overcook ng gusto. O, di ba ang ganda-ganda ng kulay ng pansit niya? At yan po ay ready na, ready to eat na yan. Luto na po yan sa lagay na yan. Inaano ko lang yung kanyang timpla at medyo inuubos ko yung sabaw bago natin siya ililipat sa lagayan natin pagdala sa opisina. So at ito na nga po, luto na at nalagyan na natin ng toppings. Thank you so much for watching!